Siya si Roquel, ang babaeng may matagal ng gusto sa isa sa pinakamayaman sa kanilang bayan na si Ares. Si Ares ay ikalawa sa tatlong magkakapatid na hidalgo. At siya ang inaasahan ng kanyang ama na maaring maging tagapagmana ng Alpha Tres na business ng kanilang pamilya. Isang araw, ay nagkilala ang dalawa sa di inaasahang pangyayari. Nagsagutan sila dahil di man lang humingi ng permission si Ares kay Roquel na kumunik ito sa kanyang Wi-Fi internet. Kaya sinabihan ito ni Roquel na tigilan na itong pang-hack ng kanyang Wi-Fi password. Hinayaan naman ito ni Ares at agad itong pumasok sa kanyang bahay dahil magkapit-bahay lang sila nito. Sa paaralan ay madalas itong tinititigan ni Roquel si Ares habang naglalaro ito ng soccer. At kahit sa pag-uwi ay sinusundan niya ito si Ares. Kinagabihan ay biglang pumasok si Ares sa kwarto ni Roquel. Dahil madilim, sumigaw si Roquel na kung sino ang tao sa loob ng kanyang kwarto. Agad naman itong binuksan ni Ares ang ilaw kaya nakita ito ni Roquel. Sinabihan naman ni Roquel si Ares na parang akala niya ito siya ang may-ari ng internet na pabigla-bigla lang itong pumapasok sa kanyang kwarto at e-plugged in ito. Dagdag pa nito na sa pagpasok sa kanyang kwarto ay pwede itong makasuhan. Subalit sinabi naman ni Ares na alam niya na gusto siya nito. Kaya bigla na paupo si Roquel at dagdag pa ni Ares ay hindi niya ito type. Habang nakaupo si Roquel ay hinawakan ni Ares ang kanyang kamay, kasunod nito ay hinalikan niya ang kanyang binti ni Roquel at hinimashimas ito na parang gusto niya itong hawakan ang tinatagong alas ni Roquel. Napasarap naman si Roquel habang hinihimashimas ito ni Ares. Subalit napahinto si Ares at biglang bumalik sa kanyang bahay. Naputol naman ang feeling high ni Roquel dahil bigla itong umalis si Ares. Hindi nagtagal ay naging madalas ang kanilang pagkikita at pagsasama. Habang nasa party ay hinanap ni Roquel si Ares at natagpuan niya ito sa likod ng party club at dito na pinagpatuloy nila ang unang sabong. Subalit hindi nakascore si Ares dahil inupuan lang ito ni Roquel at biglang umalis. Nang umuwi sila ay nakasama nila ang kapatid ni Ares na si Apollo na lasing. Kaya nang matulog sila ay nasa gitna si Roquel. At dito na pinagpatuloy ang ikalawang sabong. Hinawakan ni Ares ang tinatagong dagat ni Roquel. Umungol naman si Roquel ngunit pinipigilan niya ito na baka marinig ni Apollo ang kanyang ungol at magising ito. Subalit pinagpatuloy pa rin ni Ares ang paghimashimas ng mamon ni Roquel. Kinabukasan ay naulit na naman ang masayang moments ng dalawa. At dito na ang ikatlong sabong nila. At ito na ang unang pagpasok ng talong ni Ares sa mamon ni Roquel. Naging tagumpay naman ang sabong nila. Habang tumatagal ay naging madalas ang kanilang sabungan kahit mapa-study hub man o nasa loob ng kanyang kwarto. Bawat araw at gabi ay palaging masaya at masarap ang dinanas ni Roquel kay Ares. Subalit sa kabila ng kanilang pagsasama ay naging sagabal ang pamilya ni Ares dahil hindi ito pinapayagan na makipagrelasyon. Naging lumamig ang kanilang relasyon nilang dalawa dahil dito. Kahit si Roquel ay hindi pinapayagan ng kapatid ni Ares na magpunta sa bahay nila at makipagkita kay Ares. Ngunit nang na-hospital si Ares ay naging pumabor ang mundo nilang dalawa. Muli silang nagsama. Naging mabuti ang mga magulang nila sa isa't isa. At dito na lumakbay si Ares patungong ibang bansa upang mag-aral ng medisina. Naging malungkot naman ang pag-alis ni Ares subalit pinadalhan ito ni Roquel ng kanyang underwear. Nang bumalik si Ares galing ibang bansa ay nakachat niya ito si Roquel. Sinabi ni Ares na i-imagine niya ito na magkatabi silang dalawa at nakahubad si Roquel. Hinihimas-himas naman ni Roquel ang kanyang mamon habang binabasa ang dirty chat ni Ares. Yan lamang at salamat muli. Pakitampal naman ang subscribe button at pahit ng notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video.